Mga kwentong pambata. Si Catherine at ang kanyang tadhana. Noong unang panahon, sa isang napakalayong kaharian, mula sa kung saan tayo nakaupo ngayon, may isang prinsesang nagngangalang Prinsesa Catherine? Wala akong alam na kahit na ano tungkol sa kanya maliban lang sa lagi siyang magbabasa buong araw at Isang prinsesang may salamin. Hindi ko siya prinsesa! Hindi! Hindi! Boring! Tingin ng mga tao sa'yo, boring ka. Hayaan mo na lang sila. Ngayon, pasensya ka na talaga. Sinusubukan ko kasing ilagay itong nilagang itlog sa bote. Isa na namang science experiment. Kailangan nating gumala, magsaya, mag-party, makakilala ng mga bagong tao. Sa wakas, nagawa ko. Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Gusto mo rin siguro talagang malaman kung paano ko ginawa ito, ano? Tama ba? Hindi, ano? Ganito yan. Makinig ka. Una, nilagyan ko ng nasusunog na papel yung bote. Hindi ako interesado. Kinakalat ng umaapoy na papel sa bote ang hangin at pinatataas ang pressure. Kapag naubos na ang oxygen ng apoy, lumalamig ang temperature at kumokontrak ang hangin. Hinihigop nito ang itlog sa bunganga ng bote. Tapos ka na ba? Sa isang ito? Oo. Prinsesa! Ang hari! Ama! Ama! Hindi! Kaya naman sa pagkawala ng hari, si Prinsesa Catherine, ang nag-iisang tagapagmana ng trono, ay kinurunahan na magiging reyna ng Norwa. Pero hindi sigurado ang mga nasasakupan niya tungkol dito kasi hindi naman nakikialam ang prinsesa sa mga bagay tungkol sa pagpapatakbo ng kaharian dahil palagi na lang siyang nagkukulong para magbasa ng mga libro. Ayos! Sa wakas! Magiging reyna ka na ngayon! Hindi ko alam, Cactus. Sa tingin ko, hindi pa rin talaga ako handa. Prinsesa, ang kaharian natin, sinasalakay tayo. Ano? Ministro, anong nangyayari? Si Pando, ang napakasamang hari ng Iola, inatake tayo habang nagluluksa ang kaharian. Wala tayong laban sa hukbo niya. Kailangan makatakas ka sa ligtas na lugar. Pero, ang kaharian! Huli na ang lahat. Kailangan na nating sumuko. Pero kailangan makatakas ka. Wala siyang ititira sa pamilya ng hari. Pero... Balikan mo kami kapag handa ka na. Ngayon, tumakas ka na! Sa wakas, malayo na tayo sa kaharian. Ligtas na tayo! Maupo ka rito. Titingnan ko ang paligid para makahanap ng pagkain. Pagkaalis ni Cactus, naupo si Catherine sa tabi ng lawa at malungkot na umiyak. Nang biglang, nakarinig siya ng ingay na dumaan sa harap niya. Huh? Catherine. Ano? Sino yan? Ako ang iyong tadhana. Ang ano ko? At bakit hindi kita nakikita? Saan ka ba nagtatago? Ha? Anong nilalang ka? Ako ang landas na pinili mo. Ang desisyong ginawa mo. Ang daang hindi mo tinahak. Ikaw ang siyang gumawa sa akin. Ako ang iyong tadhana. Hindi ito nangyayari. Hindi ito totoo. Nananaginip lang ako. Aray. Hindi ito panaginip? Hindi, Catherine. Totoo ako kagaya mo. Ano bang kailangan mo? Hindi sa kung ano ang gusto ko. Pero mas importante ang gusto mo. Sabihin mo, Catherine. Gusto mo ba na ako, ang tadhana mo, ay magkaroon ng masayang kasalukuyan o masayang hinaharap?
Alam mo, wala akong naiintindihan. Pero sabihin na lang natin na kung gusto ko ng masayang kasalukuyan, kung ganun mahihirapan ako sa buong buhay ko. Hindi, mas matimbang ang buhay na may enjoy ko sa hinaharap kaysa sa buhay na may enjoy ko ngayon dahil nabubuhay tayo sa kasalukuyan para magkaroon ng magandang hinaharap. Genetically, ganun talaga tayo ginawa. Kaya bilang isang tao na nasa katinuan, ang pipiliin ko ay ang mahirap na sitwasyon na akala mo galing sa isang panaginip. Magtitiis na lang ako ngayon para may aabangan akong magandang buhay sa hinaharap. Tama. Wala akong naintindihan sa mga sinabi mo. Masayang hinaharap ang pinipili ko. Hay nako, o siya. Iyon ang makukuha mo. At yun lang, umatras ang alon pabalik sa gitna. Bigla na lang nawala sa lawa at di nagtagal, muling naging kalmado at tahimik ito. Teka, ano bang nangyari? Matapos magpahinga sa tabi ng lawa nung gabi, naglakbay sina Catherine at Cactus patungo sa kaharian ng Dawnland. Nang marating nila ang maliit na bayan sa kaharian, napadaan sila sa pamilihan. May nakita si Catherine na matandang babae na nahihirapang magbuhat ng mabigat na bag at pasuray-suray sa daan. Ginang, maaari ko ba kayong tulungan? At bakit mo naman gagawin yon? Bago lang po kasi ako rito at naghahanap ng trabaho. Pwede ko po kayong tulungan buhati ng bag pero sana naman may rekomenda niyo ko sa isang bahay o panaderya o kahit saan po na pwedeng magtrabaho. Malaking tulong po yun. Naghahanap ka ng trabaho. Aba, tamang-tama. Naghahanap ako ng taong makakatulong sa akin sa mga gawain ko. 10 pilak na barya. Yun lang ang makakaya ko at maaari kang manatili sa bahay. Napakalaking tulong po nito. Maraming salamat. At kaya naman nagtrabaho si Catherine sa babae. At talagang hinusayan niya. Isang araw, nang pumunta sa pamilihan ng ginang, naupo sa may bintana si Catherine at doon nagtrabaho. Kung gano'n, narito ka pala, Catherine. Ha? Ikaw? Sa palagay mo ba talagang lulubayan kita ng gano'n na lang? Isang masayang hinaharap ang pinili mo, hindi ba? At pagkatapos, hinahangin ng pinto ng cabinet kung saan itinago ng matandang babae ang mga magagandang kumot at damit niya. Lahat ng ito ay napunit na lang at nagkalat sa sahig. Oh! Naku po! Hindi ako mapapatawad ng amo ko! Tama. At baka ipadampot ka pa niya sa mga gwardya para arestuhin at ikulong. Anong gagawin ko ngayon? Tumakas o manatili at managot sa pangyayari. Sandaling napaisip si Catherine at saka siya tumayo. Tumakbo siya palabas ng pinto, binuksan ito at saka tumakas. Cactus! Dalian mo! Ano? Lumipas sa mga araw, nakahanap ng trabaho si Catherine sa panaderya. Pero, kagaya na lang ng dati, dumating ang tadhana at muling ginulo ang lahat. Takbo! Dalian mo, Cactus! Bilis! Ano? Na naman? At kaya, nagpatuloy ito sa loob ng 11 buwan. Sa tuwing nakakahanap si Catherine ng bagong lugar, dumarating ang tadhana niya at pinipilit siyang iwan ito. Sa wakas, matapos niyang umalis sa huling bahay na napuntahan niya, si Catherine, na ngayon ay napakalungkot at wala ng pag-asa, naupo siya sa gilid ng lawa at inalala ang tungkol sa dati niyang buhay. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung lagi mong tinatakbuhan. Isang nerd ang kilala kong Catherine. Boring siya. Marami pang ibang tinatawag sa kanya. Pero hindi niya ugaling sumuko. Alam mo, tama ka, Cactus. Hindi na ako uupo at basta na lang iiyak. Ako ang gagawa ng sarili kong kapalaran. Tama! Oo, kahit na ano pa yan. Napunta si Catherine sa kabisera ng Dawnland. Umaasa siyang makausap ang hari nito at makahingi ng tulong sa kanya.
Namomroblema si Haring Bernard sa kasalukuyan. Hindi siya tumatanggap ng mga bisita, maliban na sa taong makapagbibigay ng solusyon sa problema ng magsasaka. Ang problema ng magsasaka? Isa itong bugtong. Ang sabi ng mahal na hari, sino mang makakalutos nito ay magagantimpalaan ng mga gintong barya. Alam mo, sinasabing ayon sa kanyang tadhana, kailangan niyang gawin ito. Dahil pag nalutas ito, mahanap niya ang babaeng para sa kanya. Sabihin mo sa akin ang tungkol dyan. Kung ganun, sige. Nang makabalik ang magsasaka mula sa bangka niya pagkatawid sa ilog, matapos bumili ng isang lobo, isang manok, at isang bag ng mais sa pamilihan, naisip niya na may problema siya. Isang bagay lang ang kayang dalhin ng magsasaka sa kanyang munting bangka. Dahil maaari silang tumaob. Hindi niya pwedeng iwan ang lobo at ang manok dahil kakainin ng lobo ang manok. Hindi niya pwedeng iwan ang manok at ang mais dahil kakainin ng manok ang mais. Paano madadala ng magsasaka ng maayos ang tatlong ito patawid ng ilog? Masasagot ko yan. Ganito, tingnan nyo. Kung maihaharap nyo ako sa hari, sasagutin ko yan. At pag nakuha ko ang pabuya, ibibigay ko sa inyo lahat ito. Dinala sa bulwagan ng palasyo si Catherine, kung saan nakaupo si Haring Bernard para marinig ang kasagutan. Sa tingin mo, kaya mong sagutin ang problema ng magsasaka? Oo, at napakadali lang nito. Nakikinig ako. Una, kailangang itawid ng magsasaka sa ilog ang manok habang may iwang magkasama ang lobo at ang bag ng mais. Tapos, babalik ang magsasaka para sa lobo. Pagkakuha sa lobo, sa halip na iwan ng lobo kasama ang manok, kukunin niya uli ang manok sa kabilang ibayo. Tapos, pagpapalitin niya ang manok at mais. Pagkakuha rito at pag magkasama na ang mais at lobo sa kabila, sa kanya ngayon kukunin ang naiwang manok. Sa ganitong paraan, makukuha niya lahat ng walang nakakain na kahit na isa sa kanila. Ha? Napakahusay! Nasagot niya ito! Nasagot niya ito! Pero, paano mo nagawa yun? Ang totoo, marami na akong nabasang bugtong noon sa palasyo ko. Sa palasyo mo? Sinabi ni Catherine sa hari ang lahat tungkol sa kanya at sa kanyang problema. Ikaw ang prinsesa ng Norwa na si Catherine? Opo, inyong kamahalan. Pakiusap, tulungan niyo ang kaharian ko at habang buhay ko itong ipagpapasalamat. Kayang talunin ng inyong hukbo si Panto sa isang pitik lang ng daliri. Bernard ang itawag mo sa akin, pakiusap. At oo, tutulungan naman kita. At kaya kinaumagahan, habang natutulog ng mahimbing ang kaharian ng Norwa, sinalakay ni Haring Bernard kasama si Prinsesa Catherine ang palasyo para tuluyang mabawi ito. Nadakip si Haring Panto sa kanyang silid tulugan at ipinatapon sa kulungan. At lahat ng mga dating tagapagsilbi, kawal at mga ministro ng Norwa ay pinalaya na. Binalikan mo kami, prinsesa. Ay, mali pala. Mahal na Reyna. Pasensya na, hindi ako nakarating kaagad. Nilabanan ko ang tadhana ko. Nagdiwang ang buong kaharian sa balita ng pagbabalik ni Prinsesa Catherine, na ngayon ay kinuronahang Reyna. Ang Reyna ng Norwa! Ang Reyna ng Norwa! Ang Reyna ng Norwa! Ang Reyna ng Norwa! Si Reyna Catherine? Napakatalino niya. Gusto ko maging kagaya niya. Isang prinsesang may salamin? Ayos sa akin yan! Reyna Catherine! Reyna Catherine! Naging isang napakabuting pinuno ni Catherine at minahal siya ng lahat ng mga taga-Norwa. Nang sumunod na tagsibol, nagpakasal sina Catherine at Bernard at nagdaos ng engranding kapistahan ng buong kaharian. Ang ganda mo naman! Anong pangalan mo? Pwede ba tayong maging... Hindi! Hindi? Ang weird naman ng pangalang yan. Ano sa tingin mo? Teka, hindi! Saan ka pupunta? At para naman sa tadhana ni Catherine, ayun, hindi na ito muling nagpakita pa dahil siya na ang nagdidesisyon at pinatunayan niyang tayo ang gumagawa sa sarili nating kapalaran.